Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Sinuot ko yung aking pustiso. Tingnan natin kung magiging maganda yung ating video ngayon. Ngayong gabi. Ngayong gabi na dakila na ginawa ng Diyos. Well, unang-unang pahayag ko ay ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos Ama na nasa langit. God is good all the time, and all the time God is good. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Ama. Sa ngayon, sa ating panahon, 2025, March 8, birthday ng tatay ko. Malamang kung nabubuhay siya ngayon 100 sa tingin niya 1915 siya pinanganak 100 10 100 Gs. Yun na, may isang daang taon na. Sa buhay natin, isang malaking pagpapala na yun. Buhay ka pa hanggang ngayon. Kung imagine ko lang, nandito sa tabi ko ang tatay ko. Alam ko, nandiyan naman siya Sabi nga nangatulog lang daw sila. Well, kapahayagan natin yung gabi sa ating Diyos na buhay. At yung paano yung legacy na ginawa niya sa buhay ko. Paano ko naging tao. Well, actually, si Federico Valdez Echeverria napangasawa ni Lucrecia Notarte Malatag. Paano sila nagkita? Well, nandun sila nakita sa Banawe. Sa mismo Banawe. Noon may bahay kami doon sa Banawe na isang lumang bahay na matagal na ng ilang taon na nagdaan. Maaring yun ang natititirang bahay ni Papa na 365 square meter na lupa. Later on, bandang huli, to make short na nabenta yung bahay sa halagang 1.2 million. 365. 1990, I think that was 1998. Kasi nga, akala namin mamamatay na siya. Well, kung parang sa akin, hindi rin mahalaga ng pera importante yung nakasama mo yung tatay mo. Nakasakit kasi yun noong 1998. Kaya pinuntahan ko yun. 1998, hindi, 1980. 1980. Parang recall ko na yung nagkasakit siya 1980, 1980, somewhere 1980. 88, yeah. 88, 1988. Naging malala siya doon sa Hilongos. Nasa Hilongos silang mag-asawa si mama si Papa. Well,
Galing naman sa nanay ko, napangasawa niya si Lucrecia nga. Nutarte Malatag. Taga Tubong Hilongos, Leyte. Kaya ngayong mag-asawa, nagdun sa probinsya, nagbakasyon. So, nung time nung magkasakit si Papa, 1988. 88, yeah. 1988. Umuwi kami. 1988. 88, 89. I think that was 1990 nung magkasakit siya. Specific yun, 1990. Inuwi ko, naalala ko, inuwi ko si Teresa. Maliit pa, baby pa si Teresa. Di na nga sumama yung asawa ko eh. Hindi ko alam kung dahilan. Pinapasama ko. Kasi wala namang babantayan siya, di ba? Kaya, nagtaka lang ako kung anong dahilan. Yeah. At di siya na sumama. Pero anyway, skip mo na natin yung eksena. Later on na natin malalaman. Soon. Si Maria Teresa, yung si Maria Teresa, malaki na siya ngayon. Sa taon to, ngayong March 8, 2025, malaki niya si Teresa. Edad na nga, 30 plus na nga 30 plus na siya. Pinanganak ba siya noong 1989, February. May 1989, tama. Dinala ko siya noong 1990. Baby pa. Late pa. Ako, hindi pa ako sanay maging tatay nung araw na yun. Dala-dala ko yung bata. Pero, dahil sa kalakasan ko, nadala ko yung bata. Ayaw ko yun. Isang bag, isang bata. Ayos ka rin din. Pero, care ko lang yung bata si Teresa. Si Teresa ngayon, she's 34 na ngayon. Malapit na mag 35. Yes. Meron siyang 4 na anak. Unang anak niya si Raymart. Tawag ko si Imat. Imat Raymart. Pangalawa si Micaela. Si Mikay. Yun. Pang-apat si Jetro. Bato pala yun. Bato si Jetro. Tapos pang-apat si Jairo Miguel. Jairo Miguel. I just call him Jairo. Tapos kaming mag-asawa. Ang asawa ko si Annalie Bermudez sa Mulde. Pag-asawa ko si Annalie, ang edad namin nung araw 20 plus eh. Pinanganak siya August 22, 1965. So 1965 nagkaroon kami ng anak yan, si Maria Teresa, si Rodolfo Jr. at si Joanna Marie. Tapos punta tayo kay RJ. Si RJ nagkaroon ng anak, pero late bloomer siya ng anak, nagpamilya. Nagpakasama niya si Psyche. At meron kaming maliit na apo
si Summer. Binyag nila si Summer, pero tawag ko si Carisha. Yun ang palayo ko sa kanya, si Carisha. Si Carisha or Summer, yan, malit pa eh. Pero makulit, mana sa lola niya, si Carisha. Tapos kay Joma, yan, may isa akong apo rin, yun si Kian Tyler de la Cruz. Bansa ko sa kanya si Ian Ras, kasi Arabic, medyo Arabo style. Arabo style. Ibig sabihin ng Ian Ras. Ang Ian Ras, ang ibig sabihin ay 8 known well. 8 kilang balon. Si Balong. Kaya si Balong. Sa Ilocano, Balong. Si Balong. Pero 8 known wells yan. Ian Ras. Kulit din. Kulit na bata. Mana sa akin siguro sa kulitan. Pero sa katigasan ng ulo, may pinagmanahan din. Pero sa tingin ko, hindi sa akin galing. Kasi hindi naman matigas yung ulo ko eh. Pag pinapagalitan ako, hindi matigas yung ulo ko. Kaya yung attitude niya ngayon, yung mana sa akin ugali, tapos mana sa ibang ugali. Hindi naman lahat ng ugali, minana niya sa akin. Pero, anyway, ano rin yan, papalanungan din yan. Ang inisip ko ngayon, yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos, at yung biyaya, abag at awa niya, yung grasya niya, ma-blessing niya, ibusa amin yung gabi nito. At dalangin ko na yung mga hiniling ko sa Diyos ngayong gabi may pagkaloob niya, may bigyan niya sa akin para itong gabi nito, kung malaman ko bukas may pagkaloob ng Diyos sa akin yung hiniling ko, na pagkaloob na kumay yung hiniling ko, sisimpat ako, dadaling ko yung mga apo ko. Daling ko yan. Kung sinong sumama, well done. Hindi naman siya ng ama, well done pa rin. At kailangan matupad yung pangako ng Diyos ngayong gabi ito. Una na, malaki ang divine providence sa akin. Kampanan ko yung tungkulin ko sa kanya. Yung Great Commissioning. Yung Great Commissioning importante sa akin. At sa pamamagitan ng Great Commission, maraming matutulungan. Sabi niya kay Pedro ngayong araw, mahal mo ba ako, Pedro? Tatlong beses niya tinanong yun. Napayak na nga sa bandang si Pedro. Oo naman, bakit mo na itanong yan? Tunay na mahal kita. Kasi nagkaroon ng kasalanan si Pedro kay Jesus. Alam mo yan. Alam mo yun naman bilang Kristiyano. Tinanggihan niya ang Panginoon. Di ba?
Pero masyadong ano eh, masyadong masalimuot, masyadong controversial, masyadong